Totoo ba yung balita? Ikakasal ka na raw sa isang bilyonaryo? Oo, Mike. Si Pablo. Mabuti siyang lalaki. Sigurado ako magkakasundo kayo. Pero hindi ba parang ang bilis? Akala ko ba, sabi mo, mas gusto mong makilala muna ng lubusan ng isang lalaki bago pasukin ang buhay mag-asawa. 6 na buwan pa lamang kayo ni Pablo, di ba? Si Pablo kasi mismong hindi na mapakali na maikasal kami. Ilang beses ko nang tinanggihan ang proposal niya noon. Pero lagi niyang sinasabi na mas makikilala daw namin ang isa't isa ng lubusan kung magkasama na kami sa iisang bubong. Kaya yun, pumayag na rin ako. Tama rin naman kasi siya, di ba, Mike? Saka lang naman talaga lumalabas ang tunay na ugali ng isang tao kapag nakakasama mo na siya sa isang bahay, kapag magkasama na kayo sa lahat ng mga plano niya sa buhay. Kung yan ang sa palagay mo ay tama, alam mo naman na susuportahan kita palagi. Basta Jenny, kung may mangyari mang hindi maganda, wag ka mahihiyang magsabi sa akin na. Kasi oras na saktan ka niya, susundin talaga kita at ilalayo na kita mula sa kanya. Huwag kang mag-alala, Mike. Kilala ko si Pablo. Mahal ko siya. At alam ko na mahal niya ako. Alam kong iniisip mo na madalas siyang wala. Pero abala lang siya sa trabaho. Hindi ibig sabihin nun, hindi na siya magiging mabuting asawa sa akin. Naniniwala ka ba na kapag ikakasal ka, malapit sa iyo ang kapahamakan at tukso ng dilim? Paano kung isang gabi, magising ka na lang sa isang bangungot at ang iyong mapapangasawa pala ay hindi isang tao at siya mismo ang magdadala sa iyo sa panganib? Ano ang gagawin mo kung para bang ang pagkakataon mismo ang nagpapadama sa iyo na may kakaiba sa kanya? Na para bang kahit ang kalikasan ay humahad lang upang maikasal ka sa mahal mong lalaki? Nagkataon lang ba ang lahat? O baka sinyalis na iyon ng trahedyang dala ng iyong mapapangasawa? Kung ikaw ay nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo? I-comment mo ang iyong sagot sa comment section. Magandang araw po, Miss Ligaya. Ako nga po pala si Jenny. Ngayon ay 30 years old na ako. Ngunit ang ikukwento ko po sa inyo ay ang nangyari 4 na taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, muntik na akong ikasal sa isang bilyonaryo na akala ko'y siya ang magdadala sa akin sa buhay na matagal ko nang pinapangarap. Nakilala ko po si Pablo sa Palawan nung nagbakasyon ako matapos ang isang hindi inaasahang breakup mula sa aking long-term boyfriend na si Mike. Sa sobrang lungkot ko noon, para bang ipinakita ng tadhana kay Pablo ang lahat ng dahilan para makalimot ako at makaahon sa kalungkutan. Parang napaka-perpekto niya sa aking paningin, Miss Ligaya. Doon din ay agad kaming nagkaroon ng relasyon. Ngunit pagkalipas ng 3 buwan, nasangkot siya sa isang car accident. At nang magising siya, agad siyang nag-alok ng kasal. Sa una ay agad ko iyong tinanggihan, Miss Ligaya. Pero hindi na siya mapakali. Sa tuwing magkikita kami, madalas niyang bukang bibig ang tungkol dito. Hanggang sa umabot ng 3 buwan pa ang paulit-ulit niyang pangunguli. Dati po kasi ay natatakot akong pasukin ang mundo ng kasal. Dahil na rin po siguro sa karanasan ng aking ina. Kahit nabaguhan pa lamang daw po sila noong magkarelasyon ng aking ama, agad silang nagpakasal na malaman na ipinagbubuntis niya ako. Dahil doon napunta siya sa isang lalaking hindi niya lubusang kilala. At huli na nang makilala niya ang lalaking para sa kanya talaga. Minsan po kasi hindi man natin sinasadya na pupunta tayo sa maling tao dahil sa pangako ng kasal. Pero dahil mahal ko si Pablo at sa takot ko na rin na maulit ang nangyari sa huli kong relasyon, kung saan napuno ako ng negatibong ideya tungkol sa kasal, tinanggap ko ang alok niya. Kita ko noon ang kasabikan sa kanyang mga mata, Miss Ligaya. At sa una ay inisip kong napakaswerte ko, ngunit ang lahat ay biglang nag-iba sa mismong araw ng aming kasal. At ang mga pangyayaring iyon po, ang iko-confess ko sa inyo ngayon. Kuya Jason, gising ka pa ba? Oh, bakit may kailangan ka ba, Jenny? Hindi na kasi ako makatulog eh. Napanaginipan ko na naman si Pablo. Ilang gabi na yan ah. Alam mo, nag-overthink ka lang siguro. Dahil 2 araw na lang ay ikakasal na kayo. Pero kuya, ibang panaginip ko ngayon eh. Sobrang detalyado. Kung dati parating naabutan ko lang siyang duguan o kaya naman nakikita kong may bangkay na nakarating sa sahig. Ngayon,
Kitang-kita ko mismo na kumakain siya ng laman. May dugo pa sa bibig niya at tinitingnan niya ako habang umunguya. Jenny, stress ka lang. Masyado ka kasing naging abala para sa preparation ng kasal niyo ni Pablo. Huwag ka nang masyadong mag-isip dahil panaginip lang naman yan. Kung sa bagay. Alam mo, alika, igagawa muna kita ng midnight snack, yung paborito mo. Talaga, kuya? Oo naman, alika na sa kusina. Alam kong pagkatapos niyong ikasal ni Pablo, hindi ka na magagaway madalas dito sa bahay natin. Kaya sigurado ako mamimiss mo lagi ang mga luto ko. Oo nga, kuya eh. Alam mo, mabuti na lang talaga't nakilala ni mamang tatay mo. Kung hindi, di wala sana akong kapatid na chef ngayon. Nang bola ka pa talaga. Siya nga pala, hindi ko inaasahan na iimbitahan mo si Mike sa kasal niyo ni Pablo ha. Bakit naman? Kahit naman nagkahiwalay kami ni Mike, kaibigan ko pa rin naman siya, kuya. Tsaka sa pagiging magkaibigan naman talaga kami nagsimula, di ba? Kung sa bagay. Pero alam mo ba, mas gusto ni tatay si Mike kumpara kay Pablo. Talaga? Bakit naman daw? Sabi sa akin ni tatay, hindi daw niya gusto ang aura ni Pablo. Paano naman sabi ni tatay yon? Hindi pa naman niya nakikita si Pablo ng personal. Ewan ko ba dun kay tatay? Ay nako kuya, nagtatampo lang yun. Kasi wala siya nung pinakilala ko sa inyo si Pablo. Yan na nga. Nangihinayang nga daw siya kasi hindi siya nung nakadalo sa dinner natin. Ang kaso, hindi rin naman niya kasalanan yon kasi bumagyo at saktong nasa probinsya pa siya. Kaya nga, sabihan mo na kaya si tatay na tumigil na sa panggagamot niya. Matanda na eh. Dapat nagpapahinga na lang siya ngayon. Sinasabi ko nga pero hindi naman nakikinig. Hayaan mo na kuya. Susubukan ko siyang kausapin bukas. Sakto. Kwento mo na rin kay tatay yung mga napanaginipan mo. Panigurado akong masasabi niya sa'yo kung anong ibig sabihin yan. Kinabukasan kasama ang aking kuya bumiyahe kami papuntang Palawan. Doon ko kasi napiling ikasal dahil doon din naman kami nagkakilala. Isa iyong garden wedding na mula sa kalayuan kitang-kita ang beach. Isa itong private hotel at sa loob ng 3 araw, mula sa paghahanda hanggang sa mismong araw ng kasal, eksklusibong nakalaan ang buong hotel para sa aming mga bisita at sa lahat ng bahagi ng kasal. Sa totoo lang, isa iyong dream wedding ko, Miss Ligaya. Natatandaan ko pa nung kahit mismo ako ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari noon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko rin maiwasang makaramdam ng lungkot. Naintindihan ko naman na abala si Pablo sa kanilang mga negosyo noon, ngunit nandoon pa rin ang panghihinayang ko na hindi namin magkasamang na-enjoy ang lahat ng proseso ng kasal. Nang makarating kami sa venue, agad akong dumiretso sa garden area, kung saan nabala ang mga crew sa pag-aayos ng dekorasyon. Sinubukan kong batiin ang mga dumarating na bisita kasabay ng pag-monitor sa ginagawa ng mga designer sa buong garden. Tay! Jenny! Namiss kita, tatay! Ay nako, namiss ko rin ang maganda kong anak. Ilang buwan din kitang hindi man lang nakita, Jenny. At ngayon, haba, ikakasal ka na agad. Kasi naman tatay, hindi ka dumalo nung dinner namin kasama si Pablo. Di sana nakilatis mo muna siya bago kami ikasal. Sana nakumbinsi mo pa rin ako na wag muna magpakasal. Ang tuloy, huli ka na ngayon. Ay nako, loko ka talagang bata ka. Alam ko naman na matalino ka, anak. Hindi kita pipigilan sa mga desisyon mo sa buhay. Kung may sasabihin man ako, yun ay, sana si Mike na lang ang pinakasalan mo. Tay naman. Nagbibiro lang naman ako, anak. Asa na pala ang kuya mo? Tay! Tay, andito ka na. Anak, Jason, kumusta ka na? Ayos lang po, tay. Ay, tay, pasensya ka na. Bira lang tayong magkita. Nako, wala yun. Alam ko naman na mga abala kayo. Kami pa talaga tatay ha. Ikaw nga itong mas abala pa kesa sa amin eh. Mga anak, alam nyo naman, kasi ngayon marami ang nangangailangan ng tulong ko. Ikaw tay ha, kailan mo naman balak magpahinga? Hindi porket hindi ka mukhang senior citizen,
at matikas ka pa rin ay hindi ka na magre-retiro sa pagiging albularyo. Naku, tambulan pa talaga ang anak kong ito eh. Alam niyo mga anak, kasiyahan ko na to. At saka, ngayon niyo pa talaga ako patitigilin sa pagiging albularyo. Kung kailangan pareho na kayo may asawa, abay, iiwan niyo rin ako mag-isa sa bahay. Oo nga pala, no? Jenny! Ate Evangeline! Mike? Pasensya na, Jenny. Hindi ko siya mapigilan eh. Gusto ka daw talagang makausap ni ate. Bakit? Ano ba yun? Mang Diego, Jenny, kailangan ko kayong makausap. Importante ang sasabihin ko. Hindi ba pwedeng pagkatapos ng kasal na lang? Hindi! Buhay ng kapatid mo ang nakasalalay dito, Jason. Kaya kailangan ngayon mismo mapag-usapan natin ito. Buhay ko? Bakit? Ano bang nangyayari? Hindi ko rin alam, Jenny. Basta nagising na lang siyang balisa at nagpupumilit na makausap ka. Kanina pa nga ako sumusubok na tumawag sa iyo eh, kaya lang hindi ka naman sumasagot. Nasa bagahe pa kasing cellphone ko. Jenny, makinig ka sa akin. Delikado ang buhay mo. Diyos ko, huwag sanang mangyari ang mga pangitain kong ito. Diyos ko! Huminaon ka muna, Evangeline. Jenny anak, may lugar ba dito na hindi masyadong matao? Opo, hali kayo sa loob. Sumunod kayo sa akin. Ano bang kailangan niyo sabihin sa akin, ate? Bakit hindi mo pa magawang palipasin munang kasal ko? Jenny, alam kong mahirap itong sasabihin ko. Pero kailangan mong itigil ang kasal na ito. Hindi dapat ito matuloy pa. Ano? Ate, seryoso ka ba? Bakit? Bakit naman kailangan kong itigil ang kasal ko? Ilang gabi ko nang nakikita sa aking pangitain na may masamang mangyayari sa iyo, Jenny. Sa mismong araw na ito. Sa mismong araw ng kasal mo. Sandali. Pwede ba? Huwag niyong guluhin ang isip ng kapatid ko, Evangeline. Kung nanghihinayang ka sa relasyon nila ni Mike, labas na tayo doon, okay? Hindi ka dapat nagkagawa ng mga ganyan para lang pigilan si Jenny na maikasal sa ibang lalaki. Kuya, wala po akong kinalaman dito. Hindi ito tungkol sa amin ni Jenny. Tanggap ko naman na ikakasal na siya sa iba at walang kaso sa akin yun. Sa'yo wala. Sa kapatid mo. Ay, sadali. Ano bang basehan mo sa mga sinasabi mo na yan, ha, Evangeline? Hindi ko pa matukoy kung anong eksakto ang rason, Mang Diego. Pero malinaw na nasa peligro ang buhay ng anak nyo oras na makasal siya sa lalaking iyon. Jenny, maniwala ka sa akin. Alam mong importante ka sa akin at hindi kita gusto mapahamak. Ate, alam mo, umuwi na lang tayo, okay? Tama na. Ikakasal na si Jenny bukas. Hindi ko gusto na ma-stress siya dahil dito. Pero, nagsasabi ako ng totoo. Delikado ang buhay ni Jenny oras na ituloy niya ang kasal, Mike. May panganib na darating. Maniwala ka sa akin. Maniwala kayo sa akin. Mike, alam mo, inimbitahan kita dito dahil kaibigan kita. At may tiwala ako sa'yo na hindi mo hahayaang masira ang araw ng kasal ko. Kaya please lang, ihatid mo na muna si ate. Alam ko. Pasensya na. Ate, tara na, please. Please lang. Ihatid na kita pa uwi. Hindi! Mapapahamak si Jenny, Mike. Bitawan mo ako. Hindi ako alis dito hanggat hindi nahihinto ang kasal na ito. Mike, bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Ate, ano ba? Lagi na lang ganito. Laging sinasabi mo na may mangyayaring masama kahit wala naman. Mike, Ate, gusto ko lang linawin sa'yo na masaya na akong masaya si Jenny. Okay na ako na manatili kami magkaibigan. Kaya please, sana ikaw din. pero... Tama na. Umuwi na tayo. Pasensya na, Jenny. Hindi ko noon maiwasang mapansin ang malamlam na mga mata ni Mike, Miss Ligaya. Kaya nang tuluyan na silang tumalikod ng kanyang kapatid, huminga ako ng malalim at dumiretso sa aking silid. Hinayaan na lang din muna ako ni tatay at ni Kuya Jason na mapag-isa. Habang nakahiga ako roon, hindi ko maiwasang balikan sa isip ang mga sinabi ni Ate Evangeline. Sa sandaling yon, parang bigla akong kinabahan at nangilabot lalo na tuwing maaalala ko ang takot sa kanyang mga mata. Pero may punto rin naman si Mike. Sa 6 na taong relasyon namin,
Nasaksihan na namin kung paano nagkakaroon si Ate Evangeline ng mga pangitain na kadalasan ay hindi naman nagiging totoo. Ang tawag nga sa kanya ng iba ay baliw, ngunit normal siyang humilos at magsalita. Mabuti rin siyang kapatid, mabait at masipag. Kaya naman hindi ko rin magawang sumang-ayon sa mga sabi-sabi ng iba. Iyon nga lamang, tuwing dumarating siya sa puntong bukang bibig na naman niya ang kanyang mga pangitain, maging ang mga tao sa paligid niya ay naapektuhan. Nang mag-aalas 10 na ng umaga, dinig ko ang helicopter na bumaba sa likod ng hotel. Pagsilip ko sa bintana, agad akong napaayos ng sarili ko. Sabik na makababa para salubungin si Pablo. Nang bumaba siya mula sa helicopter, kitang-kita ko ang gwapong niyang muka at ang seryosong ekspresyon at ang matikas niyang pangangatawan na kahit ang ibang mga bisita at crew ay hindi mapigilang mapalingon. Sa likod niya naman ay naroon ang kanyang mga magulang. Kahit may edad na, bakas pa rin ang pagiging pino at ang yaman ng paraan ng kanilang pananamit at sa mga suot nilang alahas. Pablo, Jenny, ito na bang napili mong venue para sa kasal natin? oo. Di ba sinend ko naman sa'yo to bago ang final decision? Pasensya na. Nakalimutan ko. Okay lang. Nagustuhan mo ba? Ayos lang naman. Okay. Nga pala, Jenny, Hmm? mga magulang ko nga pala. Hello po, Ma'am Emily, Sir William. Nice to meet you po. Pasensya na po at hindi ko kayo nagawang mamit bago ang kasal. Hindi na importante pa yan. Nasaan ba mga silid namin? Ma'am, hindi ba napag-usapan na natin to? Pasensya na anak. Ang layo lang ng biyahe namin kaya sumama ang pakiramdam ko. Pasensya na iha. Naku, ayos lang po. Pablo, anak. Hayaan na muna ang magpahinga kami ng nanay mo. Hindi pa man lang tayo nagtatagal dito. Gusto niyo na agad magkulong sa kwarto? Pablo, ano ka ba? Okay lang naman. Baka pagod ng mga magulang mo. Hayaan mo na silang magpahinga muna. No. Kailangan muna nilang makilala ang pamilya mo. Ano ka ba naman? Nandito lang naman si kuya at si tatay. Sabay-sabay na lang tayo mag-lunch mamaya. Hindi. Magpaparoom service na lang ako mamaya. Emily, Wala magpaparong service. At wala rin papasok muna ng kwarto hanggat hindi nyo nakikilala ang pamilya ni Jenny. Kailangang masiguro muna na maayos ang lahat. At wala ni isa sa inyo ang tututol sa kasal namin. Pablo naman. Tara na. Nahihiyang sumunod lamang ako noon kay Pablo, Miss Ligaya. Noon ko lamang kasi nakilala ng personal ang kanyang mga magulang. Nakatira kasi sila sa ibang bansa at bihira din naman sila umuwi dito sa Pilipinas. Hindi ko tuloy mapigilang magulat noon ang masaksihan ko sa unang pagkakataon kung paano pakitunguhan ni Pablo ang kanyang mga magulang. Dahil doon para bang biglang nagbago ang tingin ko sa kanya, Miss Ligaya. Oo, naiintindihan ko na abala siya at gusto niyang masiguro na ang lahat sa pamilya nila ay sang-ayon sa aming kasal. Pero alam ko rin naman na may mga maayos at mas tamang paraan para kausapin niya ang sarili niyang mga magulang tungkol doon. Pagdating namin sa garden area kung saan abala si tatay at si Kuya Jason sa pagtulong sa mga crew, agad ko silang tinawag. Nang humarap sila sa amin, nahuli ko kaagad ang titig ni tatay kay Pablo. At habang papalapit sila, mas napansin ko kung paano bahagyang kumunot ang noo niya. Tatay, eto po pala si Pablo at ang mga magulang niya. Sina Ma'am Emily at Sir William po. Ma'am, Sir, sila naman po ang tatay Diego ko. Pati na rin ang Kuya Jason ko. Ikinagagala ko po kayong makilala. magandang araw sa inyo. Sa wakas ay nakilala ko na kayo ng personal. Lalo ka na, Pablo. Una pa lang ay gusto na kitang makita at makilala. Aba, syempre, gusto ko sana nakilatisin muna ang mapapangasawa ng anak ko. Tay, bukas na po ang kasal namin. Oo nga pala. Nung una kasi sa amin kapag ganitong unang pagkikita pa lamang ng pamilya, ay pamanhikan pa lang. Pero heto tayo ngayon, kasala na agad. Tay, hindi ka nakadalo nung pamanhikan, di ba? Oo nga pala, no? Oo. Ikinagagala ko kayong makilala, kumpadre. Oh, ngayon na nagkita-kita na tayo. Pwede na ba kaming magpahinga muna? Opo, Ma'am Emily. Sige po, iahatid ko na kayo sa kwarto niyo. Sandali.
Bago kayo umalis, gusto ko sana munang tanungin ang lahat. Wala naman sa inyo ang tumututol sa kasal namin ni Jenny, hindi ba? Paano kung sabihin kung tumututol ako? Tatay, Kayo naman, hindi na kayo mabiro. Bakit naman ako tututol sa kasal na nakahanda na? Isa pa, kung ano man ang magiging problema, pwede ko namang bawiin ang anak ko, di ba nga? Jenny, sige na. Ihatid mo na muna ang mga magulang ni Pablo sa kwarto nila. sige kuya. Tay naman, ano ba naman yung mga sinasabi niyo? Nagsasabi lang ako ng totoo, anak. Oras na hindi maganda ang trato ng Pablo na yun kay Jenny. Babawiin natin ang kapatid mo. Napalunok na lamang ako noon habang naglalakad kami palayo kina tatay. Kita ko rin ang pagkainis sa mukha ni Pablo kaya napuno ng katahimikan ng buong pasilyo habang magkasama kaming naglalakad. Nang makarating kami sa kwartong nakalaan para sa mga magulang niya, iniwan ko na siya roon at dumiretso sa sarili kong silid. Itinuro ko naman kay Pablo ang kwartong nasa tapat kung saan iyon ang nakalaan naman para sa kanya. Ngunit imbis na pumasok doon, binuksan niya ang pinto ng kwarto ko at diretsyong pumasok sa loob. Ano yun? May balak bang itigil ng tatay mo ang kasal natin? Ano ka ba? Nagbibiro lang si Tatay Pablo. Hindi ako tanga, Jenny. Hindi ako gusto ng tatay mo. Ano ka ba naman? Ngayon pa lang naman kasi kayo nagkita, di ba? Sinabi lang niya ni Tatay para takutin ka. Ganun naman ang mga tatay lagi, lalo na kapag ikakasal ang babae nilang anak. Hindi ko alam. Basta hindi ako makakapayag na may sisira sa kasal natin. Pablo, walang makapipigil sa kasal na to. Nakahanda ng lahat at bukas ng kasal natin. Kaya huwag ka nang mag-alala. Pasensya na. Hindi lang ako mapakali hanggat hindi pa natutuloy ang kasal natin ito. Walang mangyayaring masama, okay? Matutuloy ang kasal natin. Ang mabuti pa, maupo ka na lang muna dito. Gusto kong sabihin sa iyo tong mga planong nabuo ko pagkatapos ng kasal natin. Plano? Oo. Una, gusto ko ng 2 anak. Okay lang ba sa iyo yon? Huwag na muna nating pag-usapan yan sa ngayon. Bakit naman? Alam mo ba, dapat nga noon pa natin to pinag-usapan eh. Wala akong oras para dyan. Pupunta na lang muna ako sa kwarto ko. At ikaw, huwag kang lalabas dito, Jenny. Huwag na huwag mo akong tatakasan sa kasal natin. Oo naman. Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Sinisiguro ko lang na hindi mo ako lolokohin. Sige na, magpahinga ka na muna. Natapos ang araw na iyon na hindi na ako lumabas ng kwarto. Miss Ligaya, pinaubaya ko na kay Kuya Jason at tatay ang pag-aayos sa garden. Bigla na lang din ako nawalan ng lakas at gana na lumabas. Hindi ko alam kung bakit noon ko lang napansin kay Pablo ang kawalan niya ng interes kapag pinag-uusapan namin ang buhay namin pagkatapos ng kasal. Hindi ko rin maintindihan kung bakit parang hindi siya mapakali sa pag-iisip na baka may pumipigil sa kasal namin. Pero kasabay noon, hindi ko rin makita sa kanya ang tunay na kasabikan o saya. Ang nararamdaman ko lang ay parang sabik siyang matapos ang kasal. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil kailangan lang itong mangyari. Dahil doon ay magulo ang isip ko ng araw na yon, Miss Ligaya. Pero nang sumapit na ang mismong araw ng aming kasal, pinilit kong pilitin ang sarili kong bumangon mula sa higaan at harapin ang araw na yon. Habang inaayusan ako ng mga makeup artist, sinubukan kong aliwin ang sarili ko at huwag mag-isip ng kung ano-ano. Nang matapos ang pag-aayos at ilang sandali na lamang bago magsimula ang kasal, nakatayo ako sa harap ng salamin. Pinagmamasdan ang itsura ko noon. Nang biglang may kumatok sa pinto. Pumasok si Mike. Nakasuot ng itim na tuksido, maayos ang tindig at maingat na nakaayos ang kanyang kulot na buhok. Pwede ba kitang makausap? Mike? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para pigilan ka sa kasal mo ngayon. Jenny, gusto ko lang magtanong at gusto kong malaman kung talaga bang masaya ka ngayon. Masaya ako, Mike. At sana ikaw din. Masaya ako basta alam kong masaya ka. Salamat. Nandito rin pala ako para ibigay sana tong regalo ko. Ano ka ba, Mike? Hindi naman kailangan na ibigay mo na agad ngayon yan. Alam ko. Pero mas gusto ko sanang ibigay sa iyo to ng personal. Eto, sana magustuhan mo. Mike,
Sobrang ganda nitong kwintas na to. At kulay pulang pendant. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan ang paborito kong kulay. Makakalimutan ko ba naman yun? Salamat. Pero sandali. Seryoso ka ba? Mukhang mamahalin nito, Mike. Ano ka ba? Siyempre seryoso ako. Ang totoo niyan, matagal na yun sa akin. May 1 taon na. 1 taon? Oo, yung pulang kristal na yan, binigay sa akin ni Ate Evangeline. At yan sanang ipapagawa kong sing-sing para sa pagpo-propose ko sa'yo. Pero mas maganda nga pala na kwintas na lang. Mike. Ako na magsusuot sa'yo. Sige. Ayan, ayos na. Hindi nga lang tugma sa suot mong puting pangkasal pero itago mo na lang sa ilalim ng damit mo. Salamat, Mike. Sobrang ganda nito. Sobrang nagustuhan ko. Masaya ako't nagustuhan mo. Mike? Okay ka lang ba talaga? Oo naman, huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Alam kong hindi madaling paghihiwalay natin. Pero, ito naman ang tama, di ba? Hindi na tayo nagkakaintindihan. Hindi na tayo yung kagaya ng dati. Alam ko, Jenny. Ayos lang ako. Mike, tumingin ka nga sa akin. Makakahanap ka rin ng babaeng para sa'yo. Okay? Sigurado ako dyan. Dahil bukod sa napakagwapo mong lalaki, mabait ka pa, maalaga, mapagmahal. At higit sa lahat, kakaiba ka, Mike. Bihirang lalaking kagaya mo. Pero ang lalaking sinasabi mong bihira, ay siya ring dahilan kung bakit nasira ang relasyon natin, di ba? Hindi mo kasalanan yon. Hindi natin kasalanan. Sadyang natapos lang talaga ang kwento natin. Yun lang yun. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo sa nangyari. Kung sa bagay, tama ka. At saka, seryoso ako, Jenny. Masaya ako na makitang natupad mo na ang dream wedding mo. Deserve mo to dahil alam ko magiging mabuti kang asawa. Salamat. O ano, ihatid na kita sa baba. Naghihintay na mga bisita mo. Okay, sige, tara. Inilahad ni Mike noon ang kanyang kamay sa harap ko. Agad ko iyong tinanggap at ngumiti sa kanya kahit ramdam na ramdam ko ang pangingilid ng luha ko na mga oras na yon, Miss Ligaya. Hindi ko kasi maiwasang isipin kung paano mula sa mga pangarap na sabay naming binuo noon, nauwi kami sa sitwasyong hindi na kami para sa isa't isa. Dito ko napatunayan sa sarili ko na talagang mahirap nga palang diktahan ng tadhana. Nang huminto kami sa harap ng salaming pintuan, binitawan niya na ang kamay ko. Sandali kaming nagharap sa isa't isa, bago kami sabay nang umiti. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang lumayo. Naiwan ako roon. Bahagyang nagulat nang biglang tumugtog ang piano. Nang humarap na ako sa pintuang salamin, hindi ko napigilang tumingala sa maitim na langit. Para bang may nagbabadyang ulan na agad nagpabigat sa pakiramdam ng paligid ko, Miss Ligaya. Sa sobrang pagtitig ko pa nga roon, hindi ko namalayan na bukas na pala ang pintuan sa harap ko. Nang matauhan ako, agad akong tumingin sa unahan, kung saan naghihintay si Pablo. Nakatayo sa unahan, suot ang puting tuksido at may seryosong mga matang nakatitig sa akin. Ang mga tao sa paligid ay nakangiti. Inaabangan ang paglabas ko. Ngunit nang iangat ko ang aking paa, biglang dumaan ang malakas na hangin. Dahilan para mapasigaw ang ilang bisita. Ang harding sana'y makulay at buhay na buhay, ay biglang naging malungkot sa paningin ko ng mga oras na yun. At nang tuluyan na akong humakbang palabas, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagsigawan ang mga bisita sa gulat na nagtakbuhan palayo para makasilong. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako kumilos. Nanatili ako nakatayo sa kinatatayuan ko noon na hindi ko man lang ininda ang pag-ulan. Abala ako sa pakiramdam ng malakas na kabog ng puso ko. Hindi dahil sa pagmamahal sa lalaking naghihintay sa akin, kundi dahil sa matinding kaba na noon ko lang naramdaman. Jenny! Umalis ka dyan! Nababasa ka na! Anak, pumasok ka muna dito. Jenny! Para ba akong nabibingi noon, Miss Ligaya? Hindi ko na magawang makahakbang. Kahit palitin ko ang sarili ko, hindi ko na magawang kumilos. Ilang beses pong tumawag sa akin si Kuya Jason at si Tatay Diego pero pinagmamasdan ko lamang sila.
Ang kanilang mga tinig kahit sinubukan kong pakinggan ay hindi na makarating sa akin dahil sa lakas ng ulan. Nang ibalik ko ang paningin kay Pablo, hawak niya ang damit ng pari na magpapakasal sa amin. Pinagmamasdan ko kung paano niya ito sinigawan para bang sinasabi niyang huwag itong aalis sa kanyang pwesto. Nang takot na tumungo ang matandang pari, lumapit si Pablo sa akin. Walang sinabi, simpleng hinawakan ang aking kamay at hinila ako papunta sa kanila. Anong ginagawa mo, Pablo? Magpapakasal tayo ngayon din. Hindi ako papayag na hindi matutuloy ngayon. Pero, Wala nang pero. Halika na. sandali lang, Pablo. Nasasaktan ako. Ano ba? Mas masasaktan ka sa akin kung hindi ka susunod ngayon din. Sandali nga. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan umasta nun, di ba? Bakit ngayon ibang-iba ka na sa paningin ko? Jenny, pwede ba? Huwag mo na ngayong isingit pa ang tungkol dyan. Nandito tayo ngayon para magpakasal. Kaya yun ang gagawin natin. Sandali. Ano ba? Tumigil ka sa kaartihan mo kung ayaw mong mas malala pa dyan ang makukuha mo mula sa akin. Pablo! Gago ka ba? Bakit mo sinaktan ng kapatid ko? Huwag kayong makialam dito. Anong hindi? Anak ko ang pinagbuhatan mo ng kamay. Kaya ako na mismo ang magsasabi na walang kasalan na magaganap ngayon o kahit kailanman kung ikaw lang din naman ang mapapangasawa ni Jenny. Sino bang may sabi na may pakialam ako sa opinyon mong matanda ka, ha? Sawang-sawa na ako sa mga drama ninyo. Ilang beses akong sumubok na makisama sa inyo. Kaya sa ayaw o sa gusto mo, magpapakasal kami ni Jenny ngayon din. Aray, tama na, Pablo. Nasasaktan ako! Walang hiya ka pala eh! Dinig ko noon ang sigawan ng mga bisita sa loob ng hotel habang nag-aaway sina Kuya Jason at Pablo. Pero halos hindi naman matinag ni Kuya Jason ang kanyang mga suntok si Pablo. Sa huli siya pa nga ang nasakal nito at sa sobrang lakas ay nagawa pa niyang iangat si Kuya sa ere. Dahil doon agad na tumakbo si tatay para tulungan si Kuya. Ganon din ang ibang lalaking bisita. Ako naman ay umiiyak na nanatili sa aking pwesto. Hindi ko maintindihan kung ano ang dapat kong gawin sa mga oras na yun. Sa sobrang kalituhan tumalikod ako at tumakbo palayo sa garden. Papunta sana sa gate nang saktong papasok si Mike. Nagulat siya noon, Miss Ligaya. Lalong-lalo na nang makita niya akong basang-basa at humahagulgol sa pag-iyak. Bago pa siya makapagsalita, agad akong tumakbo palapit sa kanya. Mike, ilayo mo ako dito. Oh, Jenny, Ilayo mo ako sa kanya, please. ano bang nangyari? Si Pablo, sinaktan niya ako. Ilayo mo na ako, pakiusap. Ano? Halika bilis. Nasa labas ng hotel ang sasakyan ko. Salamat. Gaya ng hiling ko, isinakay ako ni Mike sa kanyang sasakyan hanggang makarating kami sa kanyang bahay. Malakas pa rin ang ulan ng mga sandaling iyon, Miss Ligaya. Kaya nang makapasok kami sa loob, halos manginig ako sa lamig. Agad naman lumapit si Ate Evangeline para pahiramin ako ng maisusuot na damit. Habang nagpapalit ako sa kanyang kwarto, hindi ko maiwasang madinig ang pagtatalo nila Mike at Ate Evangeline sa sala. Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo na wag mo siyang iiwan doon? Alam ko ate, alam ko okay. Bumalik din naman ako kaagad nang narinig ko yung kaguluhan. Dapat bang ikatuwa ko yun? Mike, nasaktan si Jenny na hindi naman dapat mangyari kung nandun ka lang sana. Kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag kang aalis hanggat hindi ka sigurado na ligtas si Jenny at walang mangyaring masama sa kanya. Alam ko na kasalanan ko to ate pero hindi ko naman akalain na magkakatotoo ang pangitain mo eh. Alam ko naman na hindi ka naniniwala sa akin eh. Pero akala ko, makikinig ka man lang dahil tungkol kay Jen ang pinag-uusapan natin ngayon. Pero hindi. Dahil imbes na sundin mo ako, umalis ka rin agad sa hotel na yon at hinayaan mong masaktan si Jenny. Ate naman, kasalanan ko na nga okay. Akala mo ba natutuwa ako sa ginawa ko? Napabayaan ko si Jenny, alam ko yun. Pero masisisi mo ba ako ha ate? Hindi ko kayang panoorin na ikakasal sa ibang lalaki. Yung babaeng mahal na mahal ko. Ate, alam mo naman kung gaano kahirap sa akin to, di ba? Kaya pwede ba? Please lang ate, tumahimik ka lang muna. Dahil wala kang sasabihin na hindi ko pa nasasabi sa sarili ko. Sandaling natahimik ang buong bahay noon kahit si Ate Evangeline ay hindi na nakasagot sa kapatid. Ako naman ay napasandal na lamang sa pintuan ng kwarto.
Naupo roon at niyakap ang aking mga tuhod habang tahimik na nakatitig sa malakas na ulan sa labas ng bintana. Iniisip ko noon si Kuya Jason, si tatay at si Pablo, ang lalaking minsan naging perpekto sa paningin ko, pero biglang naging kabaliktaran sa mismong araw ng aming kasal. Lumipas ang oras bago ko pinilit ang sariling lumabas para hanapin si Mike at ang kanyang ate. Noon pa man, Miss Ligaya, maalaga ang pamilya ni Mike sa akin, lalo na si Ate Evangeline. Pero dahil sa kanya, madalas din kaming nauuwi sa pag-aaway ni Mike. Hindi kasi ako naniniwala sa mga pangitain o hula. Kahit albularyo si Tatay Diego, hindi ko naman naririnig sa kanya na alam niya ang hinaharap. Si Mike naman mabait siyang kapatid. Kahit alam niyang labag sa paniniwala niya ang sinasabi ni Ate Evangeline, sinusunod niya ito. At iyon ang madalas na dahilan ng aming mga pagtatalo. Pero alam ko rin na maliit lamang iyon kumpara sa dahilan ng aming paghihiwalay. Dahil sa totoo lang, ang malaking bahagi noon ay dahil sa amin mismo, sa aming mga desisyon at pagkukulang sa isa't isa. Oh, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos na ako, ate. Salamat. Heto, gumawa ako ng arroz caldo. Di ba paborito mo yan? Kainin mo habang mainit pa para hindi ka sipunin. Ang tagal mo pa namang nababad sa ulan. Salamat po. O sige, iiwan na muna kita. Ate, sandali lang. Bakit? Pasensya ka na nga pala at pinaalis ka namin sa hotel kahapon. Ano ka ba? Naiintindihan ko naman kayo. Saka, inasahan ko rin yon. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko kahapon. Siguro dahil sa sobrang pag-aalala ko sa'yo. Salamat, ate. Kahit na hiwalay na kami ni Mike, alam kong inaalala mo pa rin ako. Ano ka ba naman? Pamilya ka na namin. Kayo man ni Mike ang magkatuluyan o hindi. Wala nang makapagpabago niyan. Salamat po. Sige Jenny, aakyat muna ako sa taas. Kung may kailangan ka, nasa kwarto lang si Mike. Opo, salamat po ulit. Sandali ate. Kailangan nating pag-usapan to. Talagang dapat na mapag-usapan ito. Pero mas mabuti kung hintayin muna natin si Jason at Mang Diego. Tinawagan mo sila, ate? Oo, papunta na daw sila. Mas mabuti kung sa harap nila natin pag-uusapan ang mga nangyari. Lalo na si tatay mo, Jenny. Mas alam niya ang gagawin. Po? Sige na, mamaya ko na ipapaliwanag. Sige. Kumain ka na rin muna, Jenny. Ikaw, bakit hindi ka rin muna kumain itong niluto ng ate mo, Mike? Hindi na muna. Busog pa ako. Sige na. Papasok muna ako sa loob. Mike, Hmm? pwede bang dito ka na lang muna? Sige. Heto, kumain ka rin. Ipagsasandok na kita. Hindi na. Ako nang bahala sa sarili ko, Jenny. Iniiwasan mo ba ako? Ha? Hindi. Kilala kita, Mike. Alam ko na kung anong tumatakbo sa isip mo ngayon. At ako na mismo nagsasabi sa'yo na wala kang kasalanan. Hindi mo naman talaga kailangan pumunta sa kasal ko kanina kung hindi mo gusto. Kaya please lang, kung sinisisi mo na naman ang sarili mo, ako na mismo nakikiusap sa'yo. Itigil mo yan. Wala akong iniisip na ganyan. Wala, ayos lang, masaya ako. Mike, may totoo pa ba sa lahat ng lumalabas sa bibig mo ngayon? Ano bang gusto mong sabihin ko? Gusto kong sabihin mo yung totoo. Pwede mo naman kasing sabihin na hindi ka okay, di ba? Wala namang problema dun eh. Madaling sabihin sa'yo dahil hindi mo nararamdaman, Jenny. Anong hindi? Jenny naman. Wala pang isang taon mula na magkahiwalay tayo. Pero tingnan mo naman ngayon. Munti ka nang ikasal sa ibang lalaki. Anong gusto mong gawin ko? Aminin ng totoo na nasasaktan ako. Na nanghihinayang ako. Na nagsisisi ako. Gusto mong ipakita ko sa'yo na hindi ako okay, ganun ba? Oo. Dahil nagkahiwalay man tayo, kaibigan mo ako. Dadamayan kita. Punyet ng kaibigan yan. Hindi na tayo babalik dyan, Jenny. Mula nung nagkahiwalay tayo, tapos na rin ang pagiging magkaibigan natin. Pasensya na ha. Hindi ko kasi kaya, Jenny. Hindi ko kaya magkunwari. Nawala lang ang 6 na taong relasyon natin. Eh di lumabas din ang totoo. Hindi ka talaga masaya para sa akin, Mike. Jenny, ano ba akala mo sa akin na manhid?
6 na taon. 6 na taon tayong magkasamang nangarap. Ilang taon na akong nakiramdam sa'yo kung handa ka na bang magpakasal sa akin. Ilang beses akong umurong na mag-propose sa'yo dahil pinaparamdam mo sa akin na hindi pa tayo ready. Pagkatapos ano, basta-basta ka na lang papayag sa 6 na buwang relasyon niyo ni Pablo? Mike, ilang beses ko siyang tinanggihan. Hindi yan katwiran, Jenny. Kilala din naman kita eh. Alam kong alam mo sa sarili mo na mali ka ng mga desisyon. Hindi ka naman hipokrita para hindi mo malaman yan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong nagawa ko, Mike. Ramdam ko na mali, pero hindi tumatanim sa utak ko eh. Para ba akong nasa buya noon ng malamig na tubig, Miss Ligaya? Biglang nakaramdam ako noon ng hiya at hindi ko magawang makatingin noon kay Mike. Itinaklob ko na lamang aking mga palad sa aking muka at doon umiyak ng husto. Alam ko namang tama ang lahat ng mga sinabi niya. Sa totoo lang, alam ko rin iyon sa sarili ko. Ngunit hindi ko rin alam kung bakit nga ba ako napunta sa ganoong sitwasyon. Ni hindi ko na rin maalala pa kung kailan pa ako nawala ng kontrol sa mga desisyon ko sa buhay. Isang mahigpit na yakap ang sunod na naramdaman ko noon mula sa kanya, Miss Ligaya. Yakap na para bang kinakatok ako na gumising, maging matapang at harapin ang gusot na ginawa ko sa aking sarili. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang sigawan ka. Hindi. Kailangan ko ito, Mike. Kailangan ko to. Huwag ka mag-alala. Aayusin natin to. Salamat. Ikukuha muna kita ng yelo. Namumula ang pisngi mo. Sandali lang. Oh, eto. Masakit ba masyado? Hindi naman na kasing sakit nung kanina. Pasensya na sa sasabihin ko, Jenny ha. Pero napakagago ng Pablo na yun para saktan ka ng ganito. Sa totoo lang, hindi naman siya ganito noon, Mike. Nung nakilala ko siya sa Palawan, ramdam ko namang mabuti siyang tao. Nire-respeto niya ako at para bang nagkaroon uli ako ng pagkakataong makakilala ng lalaking parang ikaw. Ako? Alam mo na yon. Masayahin, magaling magpatawa, malambing. Nagbago lang ang lahat pagkatapos niyang makaligtas sa isang aksidente. Anong aksidente? Na-involved siya sa isang car accident. Malalang naging kalagayan niya noon. Pero nagawa naman niyang makaligtas. Pero nung magising siya, parati niyang binabanggit ang kasal. Ilang beses siyang nag-propose hanggang sa... Tinanggap mo na lang? Oo, Dapat ba naging makulit din ako para pumayag ka rin magpakasal sa akin nun? patawarin mo ako, Mike. Hindi ko namamalayan na nagiging unfair na pala ako sa'yo. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin. Totoong tanggap ko kung hanggang saan lang tayo. Masaya na ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama ka sa loob ng 6 na taon. Pero alam kong hindi mo gustong makita ang sarili mo sa ganitong sitwasyon, kaya sana magising ka na, Jenny. Walang problema sa akin kung sa ibang lalaki ka pa ikasal, pero please lang, nakikiusap ako. Pumili ka ng lalaking mamahalin ka at aalagaan ka ng higit pa sa nagawa ko sa iyo. Naiintindihan ko. Salamat, Mike. Oh, sandali. Sina Tatay Diego na yata yan. Kuya, tatay, Jenny? Ano? Kumusta ka? Masama ba ang pakiramdam mo? Diyos ko, namumula ang pisngi mo. Ayos ka lang ba? ayos lang ako, kuya. Ikaw, nakita kong ginawa sa'yo ni Pablo. Shh, ayos lang ako, Jenny. Huwag mo kong isipin. Anak, salamat sa Diyos naman at ligtas ka.
Maraming salamat, Mike, at nagawa mong mailayo agad doon si Jenny. Oo nga. Pabuti na lang at nandun ka. Wala po yan. Paalis na nga rin po talaga ako noon eh. Narinig ko lang yung sigawan kaya bumalik ako. Ay, ano ba naman kasi ang nangyari sa lalaking yun, Jenny? May sa demonyo yata ang lalaking muntik mo nang mapakasalan. Pasensya na po kayo, Tay. Kahit ako po nagulat din sa bigla niyang inasta. Mas mabuti po kung maupo na muna po kayo. Tatawagin ko lang po si ate. Sandali lang po. Hindi na kailangan. Nandito na ako. Bumaba mula sa hagdan si Ate Evangeline. May hawak na mga tarot cards at itim na tela. At agad niyang inuutos kay Mike na ilalatag ito sa mesa. Matapos iyon, pinaupo niya ako. Hinawakan ang aking kamay sandali at saka nagbalasa ng mga baraha. Pinapili niya ako ng 3. Dahil hindi ko naman maintindihan noon ang ginagawa niya, Miss Ligaya. Pinili kong tahimik na makinig na lang. Nang buksan niya ang mga barahang napili ko, maging si tatay na nakasandal sa isang tabi, ay agad na napatuwid ang postura at lumapit sa amin. Jenny, nararamdaman kong hindi ang lalaking pakakasalan mo ang taong nakakasama mo noon. Anong ibig mong sabihin, ate? May isang aksidente ang naganap. Tama ba? Aksidente? Opo. Isang aksidente ang nagpabago ng lahat. Isang nilalang ang pumalit sa katawan ni Pablo. Ate, hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Jenny, ihanda mo ang sarili mo sa sasabihin ko. Huwag kang mag-alala, Jenny. Nandito lang kami. Salamat, kuya. Pero nang maaksidente si Pablo, isang nilalang ang pumalit sa katawan niya. Sandali. Sinasabi mo ba, ate, na wala na si Pablo? Napatay na siya? At ibang nilalang ang sumapi sa kanya ngayon? Alam kong mahirap tanggapin ito, Jenny. Pero totoo ang sinasabi ko. Matagal nang wala ang lalaking nakilala mo. Wala na si Pablo, Jenny. Nanginginig akong napaurong palayo kay Ate Evangeline. Pagkatapos ay tumayo ako mula sa pagkakaupo at balisang lumakad, pabalik-balik sa sala. Ramdam ko noon ang paningin nila sa akin. Maging ang malalim na paghinga ni Mike at ni Kuya Jason ay ramdam ko rin. Pero paano ko nga ba tatanggapin ang lahat ng sinabi nila? Miss Ligaya, sa dami na nangyari ng araw na yon, parang pinakahuling bagay na gusto kong marinig ay ang may kinalaman sa mga kababalaghan. Sandali, may naaalala ko. Naka-enkwentro na ako ng ganitong pangyayari noon. Nung bata pa ako at baguan pa lamang sa panggagamot. Natatandaan ko noon, kasama ko ang tatay ko. May isang lalaki na sinabing sinapian ng demonyo. Pero ang totoo, isa palang aswang ang sumapi dito. Kayo naman. Jenny, pakinggan muna natin ang sasabihin ni tatay. Hindi lang lumalabas ang mga aswang sa kanilang lungga para mambiktima. Ang iba sa kanila ay lumalabas para magpanggap na tao para sa sarili nilang interes. Pwedeng may misyon sila na makakatulong para lumakas ang kanilang kapangyarihan. Jenny, sabi mo sa akin kanina, matapos ang aksidente ni Pablo, nagpupumilit siyang pakasalan ka, hindi ba? Oo, pero... Pero para saan naman yun Tatay Diego? Oo nga. May nilalang ba kayong alam, tay, na kailangang maikasal sa isang babae? O kung ano man ang katugma ng nangyayari kay Jenny ngayon? Oo, may nilalang na kailangang mapaibig at maikasal sa isang malilis na babae. Ang tawag sa kanila ay mga hanagom. Isa silang uri ng aswang na para makuha ang kanilang kapangyarihan ay kailangan nilang makisalamuha sa tao. Magpanggap na katulad natin. At pagkatapos, mapaibig ang isang dalaga at oras na maikasal dito, saka lamang sila aalis. Kung ganon, matalino ang hanagob na nasa katawan ni Pablo. Ginamit niya ang katawan ng isang lalaki na sadyang iniibig na ng isang babaeng tugma sa kanyang pangangailangan. Sandali. Ang mga magulang ni Pablo, baka may alam sila. Kung ganon, kailangan nating puntahan ang mga ito. Dahil kung alam nila kung anong klaseng nilalang ang nasa katawan ni Pablo, malamang ay delikado rin ang buhay nila. Kung ganun,
Kailangan na ho natin silang puntahan ngayon din. Sandali. Hindi ba delikado yan? Paano kung kasama nila si Pablo? Hindi. Kung tama tayo na isa siyang hanagop, limitado lamang ang oras niya. Kailangan kanyang makuha bago matapos ang buwang ito. Bakit po? Anong meron sa buwang to? Taong bisyesto. Ang taong tuwing 4 na taon lamang nangyayari. Leap year ho ba? Oo, Mike. At kung tama kayo, ibig sabihin, 3 araw pa mula ngayon na lang ang palugit niya para magtagumpay sa kanyang plano na kunin si Jenny? Kung ganon, malamang ay hindi siya mag-aaksaya ng oras para bantayan sila. Sina Ma'am Emily at Sir William. Dahil dyan, kami lang ni Jason ang aalis para puntan sila. Kailangan ko rin kunin ang mga gamit kong makakatulong sa atin. Manatili kayo sa tabi ni Jenny. Opo. Tay, kuya, mag-iingat po kayo. Salamat anak. Sige na, mauna na kami. Siya nga pala Mike. Po? Halika, ibuhos mo ang binditadong asin na ito sa bawat sulok ng bahay. Makakatulong yan para pigilan na matunton ang bahay na ito ni Pablo. Sige po Tatay Diego. Mag-iingat po kayo. Naiwan ako noon sa bahay ni Mike kasama si Ate Evangeline. Wala pang kalahating oras wala nang umalis sila nang biglang may malakas na katok sa pinto. Ang ikinagulat namin. Sa mga sandaling iyon, malakas pa rin ang ulan at wala naman daw silang inaasahang bisita. Sandaling nagkatinginan kaming 3 noon. Ako naman ay mariing napalunok at agad na napaurong palayo sa pinto. Si Mike naman ay agad na lumapit sa akin. Mahigpit na hinawakan ang aking kamay at itinago ako sa kanyang likuran habang si Ate Evangeline ay pasimpleng sumilip sa bintana. Nandito na siya. Shit. Akala ko ba proteksyon yung binigay ni Tatay Diego? Hindi ko rin alam. Jenny, halika. Dito ka sa taas, sa silid ko magtago. Pero, paano kung saktan niya kayo? Huwag mo kaming alalahanin. Sige na, tumago ka na Jenny. Malakas ang kabog ng dibdib ko noon nang umakyat ako sa 2nd palapag ng bahay para magtago sa kwarto ni Ate Evangeline. Pero kahit hindi naman ganoon kalakihan ang bahay, hindi ko malinaw na nadinig ang kanilang usapan. Idagdag pa ang malakas na ulan sa labas na lalong nakakapagpabingi sa akin noon. Pero dahil hindi ako mapakali, dahan-dahan kong idinikit ang tenga ko sa tablang sahig at doon kahit papaano ay napakinggan ko ang kanilang pinag-uusapan. Nasaan na si Jenny? Bakit sa akin mo siya hinahanap? Hindi ba dapat kasama mo siya ngayon? Huwag mo na akong inisin pa, Mike. Alam ko na tinangay mo si Jenny. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Gusto mo ba talagang wasakin ko pa ang bahay na ito bago mo siya ilabas, ha? Gawin mo na ang gusto mong gawin. Ikaw, basurang nilalang. Huwag mong sinasayang ang oras ko. Ilabas mo ang asawa ko ngayon din. Asawa? Sigurado ka ba dyan, ha? Pablo, kung umalis si Jenny para hindi matuloy ang kasal nyo, ibig sabihin lang nun, hindi mo siya pag-aari. Lalong-lalo na, hindi mo siya asawa. Mariin akong napalunok sa sagot na iyon ni Mike, Miss Ligaya. Hindi ko mapigilang makaramdam ng takot para sa kanya. Dahil doon humakbang ako palapit sa pintuan ng kwarto. Sandali akong huminga ng malalim at pinag-iisipang mabuti ang aking binabalak na gawin. Pero hindi pa man buo ang aking desisyon. Bigla na lamang ako nakadinig ng malalakas na sigaw at kalampagan mula sa ibaba. Nanginginig ang mga kamay ko habang iniaabot ko ang doorknob, Miss Ligaya. Nang buksan ko ang pinto, dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Napahawak na lamang ako sa aking bibig. Sa gulat ng bumungad sa akin ng magulong sala. Nasa paanan ng hagdan si Ate Evangeline noon. May mga kalmot sa kanyang dibdib at umaagos ang masaganang dugo roon. Si Mike naman ay hawak ni Pablo sa leeg. Duguan na siya, Miss Ligaya. Katulad ni Ate Evangeline, may malalim din siyang mga kalmot sa bandang tiyan. Ngunit kahit ganoon ang kalagayan niya, mariin pa rin siyang nakatingin sa akin. Parang may gusto siyang sabihin pero wala nang lakas para magsalita pa. Pablo! Pablo, tama na, please! Sumama ka sa akin, Jenny. Kung hindi, papatayin ko ang lalaking ito. Tumakbo ka na, Jenny! Tumakbo ka na! Manahimik ka! Bakit hindi mo sinabi sa akin na may iba ka pa palang minamahal, Jenny?
Pinaslang ko na sana ang lalaking ito. Una pa lang. Pablo, bitawan mo siya. Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Pasensya na, Jenny. Pero kung hindi ka sasama sa akin, mapipilitan akong tapusin mismo ang buhay niya. Dito mismo sa harapan mo. Tama na! Pablo, tama na! Sasama na ako sa'yo. Huwag mo lang siyang patayin. Mabuti. Dahil kanina pa ako sabik na mapakasalan ka. Marahas na binitawan ni Pablo si Mike. Bumagsak ang nangihina nitong katawan sa sahig. Halos hindi na makapagsalita habang nakatingin sa akin at barahang umiiling. Ngunit sa mga mata ni Pablo, Miss Ligaya, malinaw ang kaseryosohan ng kanyang banta. Alam kong sa oras na hindi ako sumama sa kanya, tutuparin niya ang pananakot. Papatayin niya si Mike at si Ate Evangeline. Umiyak ako at puno ng takot. Napilitan akong sumama kay Pablo ng gabing iyon. Kasabay ng malakas na ulan, isinakay niya ako sa kanyang sasakyan at dinala sa kanyang mansyon. Pagdating namin doon, hindi man lang niya ako hinayaang makapagpalit ng damit kahit basang-basa ako. Nakaupo lamang ako sa isang sofa, nanginginig sa lamig habang siya ay nasa harapan ko. Paulit-ulit na tumatawag ng pari o judge na pwedeng magkasal sa amin. Lumipas ang oras at walang dumating kahit sino. Marahil dahil sa malakas na ulan na parang ipinagkaloob talaga sa akin ng tadhana, parang walang pari o judge na gustong sumugod sa ulan para sa kagustuhan ni Pablo. Ngunit imbes na tumigil, lalo siyang nagalit. Para bang nawawala na siya sa sarili. Isa-isa niyang pinagahagis ang mga babasaging vase at anumang gamit na maabot niya. Sa takot ko, nanatili na lamang ako sa isang tabi. Yakap ang sarili. Umiiyak at pilit iniiwasang tamaan ng mga bubog na tumatalsik sa loob ng mansyon. Pero hindi siya natinag. Galit at gigil, bigla niya akong nilapitan. Kita ko noon ang kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit dahilan para mapasigaw ako sa sakit. Ngunit wala siyang sinabi. Sa halip, marahas niya akong hinila papasok sa isang silid at doon niya ako kinulong. Pablo! Pakawalan mo ako! Palabasin mo ako dito! Hindi ka aalis sa bahay na ito hanggat hindi tayo ikinakasal. Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit ba nagmamadali kang pakasalan ako? Sino ka ba talaga? At anong pakay mo? Hindi ko kailangang sagutin ang mga tanong na yan. Pablo, pakawalan mo ako. Bakit mo nagagawa sa akin to? Ano bang nagawa ko sa'yo? Katahimikan lamang ang tanging narinig ko noon, Miss Ligaya. Hindi na niya na ako sinagot. Iniwan na lamang niya ako roon sa loob ng kwarto. Ilang beses ko namang sinubukang buksan ang pinto pero walang nangyari. Sinubukan ko rin buksan ang bintana at doon ko lamang napagtanto na nasa 3 palapag pala ako ng mansyon. Dahil doon umiiyak na niyakap ko na lang ang aking sarili. Hindi ko na rin matiis ang lamig kaya agad kong kinalkal ang laman ng aparador. Ngunit bukod sa ilang puting tuwalya at kumot, wala ko nakitang ni isang damit na pwedeng makatulong sa kalagayan ko. Lumipas ang oras, tanda kong hating gabi na yon. Sa kabila ng matinding pagod, hindi pa rin ako makatulog. Lalo na nang makarinig ako ng may hinang ungol sa labas na parabang may nasasaktan. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa isip ko ang mga sinabi ni Tatay Diego. Kahit na hindi ako naniniwala sa aswang, hindi ko rin maitatanggi sa sarili ko ang kakaibang kilos at ugali ni Pablo. Kaya naman sinubukan kong muli na buksan ang pinto ng kwarto. Kinuha ko ang hairpin na nakasingit sa buhok ko at ipinasok iyon sa loob ng doorknob. Nagbabaka sakaling magbukas ito. Mabuti na lamang at parabang sadyang may inihandang daan ng Diyos. Unti-unting bumigay ang kandado. At doon ko unang naramdaman na may pag-asa pa pala akong makaligtas. Ngunit pagbukas ko pa lamang ng pinto, sumalubong sa akin ang anino ng isang matikas na lalaki. Mahaba ang buhok niya at habang humahakbang palapit, tumama ang ilaw ng silid sa kanyang muka. Dito ko napagtanto na hindi siya si Pablo. Kulay abo ang mahaba niyang buhok. Mas lalo pang lumapad ang kanyang katawan. Wala siyang pang-itaas. At parang may mga nakaukit na salita sa kanyang balat. Para bang mga tattoo. Pero hindi ko maintindihan ang kahulugan. Binuka niya ang bibig niya. Para bang sinasadyang ipakita sa akin ang matutulis niyang pangil. Namumula ang mga mata niya at doon na talaga ako napasigaw, Miss Ligaya. Huwag kang nilapit sa akin. Binabalaan kita. Huwag mo akong lalapitan. Gagawin ko kung ano mang gusto kong gawin sa'yo. Ikaw ang rason kung bakit bumaba ako ngayon sa mundo ninyo, Jenny.
At hindi ako makapapayag na hindi magtatagumpay ang aking plano. Anong klaseng nilalang ka? Anong ginawa mo kay Pablo? Nasaan na siya ngayon? Matagal lang wala ang lalaki nagmamayari ng katawang ito, Jenny. Hindi na siya babalik. Oras na mapagtagumpayan ko ang aking rason kung bakit narito ako. Tuluyan na siyang mawawala. Napakasama mo, hayop ka! Halimaw ka! Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Kung sana ay hindi mo hinayaan na masira ang kasal natin. Hindi na mangyayari ito, Jenny. Wala sanang masasaktan sa mga mahal mo sa buhay. Dahil hindi ko naman binalat na tikman ang mga nakakahalingan nilang sariwang dugo. Pero masyado mo na akong ginagalit. Sinadya siguro ng Diyos na hindi matuloy ang kasal natin. Dahil kahit anong mangyari, hindi ako magpapakasal sa isang halimaw na katulad mo. Huwag kang masyadong sigurado, Jenny. Hindi pa natatapos ang mga plano ko sa inaakala mo. Kung hindi ka makakasal sa akin ngayon, panahon na para siguruhin muling magpapatuloy ang buhay ko. Hindi mangyayari yan. Hindi ko hahayaan na mangyari ang lahat ng kagustuhan mo. Jenny, bihira na sa mundong ito ang katulad mo. Ang isang babae na iniingatan ng sarili at ibibigay lang sa isang lalaki sa oras ng kasal. Pero kung alam ko lang nagigipitin mo ako ng ganito, sana pala ay naghanap na lang ako ng iba at hindi ko na pinagtiyagaan pa ang mga kaartehan mo. Akala mo ba'y makukuha mong kagustuhan mo? Oras na maikasal ako sa'yo. Hindi! Nagkakamali ka. Dahil mula nang gamitin mo ang katawan ni Pablo, na iba ng pagtingin ko sa'yo. Hindi mo ako naloko. Oo, nagtagumpay kang magpanggap na isang tao. Pero hindi mo napangatawanan ang pagpanggap na ikaw si Pablo. Dahil mula nang kunin mong katawan niya, alam ko at ramdam ko na wala na siya. Siguro nga hindi ko lang matanggap noon o hindi ko maipaliwanag dahil parang napaka-imposibleng isipin. Pero ngayon na alam ko ng totoo, alam ko sa sarili ko na hindi mo ako naloko. Alam ko sa sarili ko na hindi mo ako napaibig. Kaya kahit pakasalan mo man ako, kahit ipilit mo man kung ano yung gusto mo, hindi ka magtatagumpay! Kung ganon, hindi ko na pala kailangan maghintay pa ng kinabukasan para gawin ang susunod kong plano. Anong ibig mong sabihin? Para bang lalo siyang naging isang demonyo sa paningin ko noon, Miss Ligaya. Matapos ang nakakapangilabot na halakhak niya, bigla niya akong hinawakan at inihagi sa kama. Kahit anong pagpupumiglas ko, halos hindi ko na maikilos ang buong katawan ko sa sobrang lakas niya. Pakiramdam ko para bang mababalian ang pulso ko tuwing susubukan kong lumayo at tumakas. Pero hindi lang yon ang nakakatakot na karanasan ko ng gabing iyon. Habang hinuhubaran niya ako at sinisira ang aking damit, nagsasalita siya. Parang bumubulok. Hindi ko alam kung ritual yon o sumpa, Miss Ligaya. Basta sigurado kung ang mga salita niya ay hindi Tagalog o English. At wala akong maisip na lingwahe na malapit doon. Para bang salita iyon ng isang diablo na dinadasal niya. Kung ano man ang gusto niyang gawin sa akin. Ngunit nang hiklatin niya ang aking damit, bigla siyang napatalsik palayo. Sobrang lakas noon at halos bumitak ang pader sa kwarto kung saan siya tumama. Agad naman akong napabangon, hinila ang kumot sa tabi at binalot ang sarili ko bago tumayo sa kama. Sa sandaling iyon habang pinagmamasdan ko siya, nakita ko kung paano hingal na hingal siyang nakatingin sa akin. Ang mga mata niya ay nakatitig sa aking dibdib. Nang kapain ko kung ano ang naroon, doon ko lamang naalala na suot ko nga pala ang kwintas na ibinigay sa akin ni Mike. Saan mo nakuha ang kwintas na yan? Itapon mo yan ngayon din! Kung ayaw mo pagpirat-pirasahin ko ang katawan mo! Bakit, Pablo? Natatakot ka ba sa kwintas na ito, ha? Sinabi kong itapon mo yan! Mas lalo mo lamang akong ginagalit, Jenny! Mas lalo akong nasasabik sa'yo! Diyan ka lang! Huwag na huwag mo akong susundan. Tigilan mo ng kalokohan mong ito. Dahil hindi ka magtatagumpay sa kung ano mang gusto mong mangyari. At sino ang may sabing hindi, ha? Itatanim ko sa'yo ang bunga ng aking galit. At ito ang magiging susunod kong buhay, Jenny! Tandaan mo yan! Dahan-dahan kong hinubad ang kwintas na suot ko at ginamit ito bilang panangga upang hindi siya muling makalapit sa akin.
Dahil doon hindi na siya makagalaw sa kanyang pwesto at nagkaroon ako ng pagkakataong makalabas ng kwarto. Umuulan pa rin noon, Miss Ligaya, pero hindi ko iyon ininda. Agad ako lumabas ng mansyon at tumakbo sa malamig na kalsada. Habang naglalakad at umiiyak, hindi ko alam kung saan ako pupunta o kung talaga bang nakakatakas ako o kung mas lalo ko lang nilalagay ang sarili ko sa panganib. Habang patuloy akong tumatakbo, hindi ko na namalayan ang paparating na sasakyan. Malakas na humuni ang busina at muntik na akong masagasaan nito. Ngunit dahil sa matinding takot at lungkot, bumagsak na lamang ako sa harapan ng nakahintong sasakyan at napaiyak ng malakas. Bigla namang bumuhat sa akin ang 2 pamilyar na kamay at inalalayan akong makapasok sa loob ng sasakyan. Nang makita ko kung sino ang mga iyon, si Mike pala. Lalo akong napahagulgol at agad niya akong niyakap ng mahigpit. Pagkatapos noon, pinaharurot niya ang sasakyan at huminto lamang nang makarating kami sa bahay ni Kuya Jason. Pagdating namin doon, agad na napatayo si Ate Evangeline. Kitang-kita sa mukha niya ang pagtitiis ng sakit dahil sa malaking benda sa leeg niya. Pero kahit ganoon, agad siyang lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Natapos ko ring makapagbihis at ayusin ang sarili bago lumabas mula sa unang kwarto ni Kuya. Ngunit nabigla ako nang malakas na bumukas ang pinto. Pumasok si Kuya Jason at si Tatay Diego, kasama sina Ma'am Emily at Sir William. Pare-pareho silang nakatingin sa akin, halatang nagulat at nag-aalala sa aking itsura noon. Jenny? Kuya, tatay! Tahan na, anak. Nandito na kami. Hindi ka na namin iiwan muli. Tatay, nakita ko siya. Nakita ko ang hanagop na sinasabi niyo, nagpakita siya sa akin. Anong ibig mong sabihin, anak? Tama ka nga, tatay. Tama ka, Ate Evangeline. Namatay na nga si Pablo sa car accident. Pero ginamit ng halimaw na yun ang katawan ni Pablo para daw paibigin ako at pakasalan. Ano ang ginawa ng demonyo na yun, Sir Jenny? Muntik niya na akong gahasain. Ang sabi niya, kung hindi niya daw ako mapapakasalan, itatanim niya daw sa akin ang bunga ng kanyang galit. At ang sabi niya, sa paraan daw na yun, muli daw siyang isisilang para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ay, sinasabi ko na nga ba? Talagang may rason kung bakit masyadong nagmamadaling magpakasal ang lalaking yon. Hindi lang dahil doon, Jenny. Ano bang ibig niyang sabihin? Anak, ang mga hanagob, may 3 lamang siyang pagkakataon para lumabas ng kanilang lungga. At oras na mabigo sila, sa 3 pagkakataon na yon, tuluyan na silang kukunin ng dyablo. Kaya iha, desperado na ang aswang na yun. At sigurado akong gagawin niyang lahat para mabawi kang muli. Mawalang galang na ho, Mr. William. Pero alam niyo lahat ng yan, pero bakit wala man lang kayong ginawa? Wala kaming pagpipilian. Tinakot niya kami. Ang sabi niya kapag hindi namin sinunod ang kanyang mga gustong gawin, kahit ang mga nakababatang kapatid ni Pablo, Mga magulang kami, iho. Natural susundin namin siya para hindi masaktan ang pamilya namin. kaya hahayaan niyo na lang na mapahamak ang kapatid ko, ganon? Isasakripisyo niyo ang buhay niya dahil lang hindi niyo kayang gumawa ng paraan para labanan ang halimaw na gumuha sa anak ninyo? Ano bang magagawa namin? Hindi naman ako isang albularyo o espiritista na pwedeng magtaboy ng mga kakaibang nilalang kagaya ng sumapi sa katawan ng anak namin. Hindi ko yan ang punto ko. Ang ibig kong sabihin, kung talagang may konsensya kayo, hindi niyo gugustuhin madamay ang lahat. Sana sa una pa lang, sinabi niyo na lang sa amin para hindi na humantong sa ganito. Bakit ba kami ang sinisisi ninyo? Mga biktima lang rin naman kami. Hindi ko kayo sinisisi. Alam kong hindi niyo kasalanan ito. Pero may pwede kayong gawin para hindi na umabot sa ganitong panganib ang kapatid ko. Tama na, Jason. Wala na rin kahantungan kung pagtatalunan pa natin to. Sandali. May nadiskubre din ako. Takot ang hanagop na yan sa aking kwintas. Itong kwintas na ibinigay mo sa akin, Mike. Bakit? Anong meron sa kwintas na yan? Hindi ko alam. Si Ate Evangeline ang nagbigay ng pulang kristal na yun sa akin. Isang pulang kristal yan na may basbas mula sa isang babaylan na nakilala ko noon. Babaylan. Sandali. Parang kilala ko kung sino ang tinutukoy mo.
Kilala mo nga ho siya, Tatay Diego. Balita ko nga galing ka doon, hindi ba? Kung ganon, alam ko kung anong klaseng bato yan. Tama ka, Evangeline. Isa nga yan. Parang kristal, pero may basbas ito ng pambihirang babaylan. Kaya kanyang protektahan sa mga elementong masasama. Kaya niyang utusan ng kalikasan para ilayo ka sa peligro. Napakamakapangyarihan niyan, anak. Kaya ingatan mo yan. Mahigpit kong hinawakan ang kwintas sa dibdib ko, Miss Ligaya. Hindi ko inakalang ang simpleng kwintas na iyon na magiging susi para iligtas ang aking buhay sa mga oras ng panganib. Sa paligid ko habang nag-uusap at bumubuo ng plano sina Tatay, Kuya Jason at Ate Evangeline, kasama na rin ang mga magulang ni Pablo na agad na nag-alok ng mga armas na pwede daw makatulong sa amin. Ramdam ko ang tensyon at pangamba sa bawat kilos at salita nila noon. Sa mga sandaling iyon, mabilis kong pinalitan ang aking damit. Paglabas ko mula sa kwarto, agad kong hinanap si Mike upang gamutin ang sugat niya sa dibdib. Hindi man ganoon kalalim, sapat na ito upang kumalat ang dugo sa puting sando niya at ipaalala sa akin ang lahat ng mga nangyari. Sa bawat patak ng dugo, lalo kong naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ngunit ramdam ko rin ang determinasyon na gawin ang lahat para maprotektahan ang isa't isa. Mike. Hmm? Mag-usap muna tayo sandali. Para saan? Gusto ko lang magpasalamat. Siguro kung hindi mo ibinigay sa akin tong kwintas na to, ikinasal na ako kay Pablo noon. At hindi ko alam kung ano nang nangyari sa akin. Walang anuman. Ikaw, sigurado ka ba na ayos ka lang? Dapat siguro, dalhin na muna namin kayo ni Ate Evangeline sa ospital. Hindi na, Jenny. Pagkatapos mong linisin tong sugat ko, gagamutin na rin naman daw ako ni Tatay Diego. Sigurado ka? Oo naman. Siya nga pala. Hindi ka ba nagtataka kung bakit natuntun pa rin tayo ni Pablo? Kahit na binigyan tayo ni Tatay Diego ng pangontra. Siguro ay nahuli lang tayo, Mike. Baka malapit na siya bago pa natin na ilagay yung pangontra na yon. Bakit? Ano bang iniisip mo? Wala naman. Mike, Hmm? yung totoo, anong iniisip mo? Hindi naman ako sigurado, Jenny. Pero kasi, imbis na maligaw si Pablo dahil sa pangontra, parang lalo pa niya tayong natuntun ng mas mabilis. Mike naman, iniisip mo ba na sinasadya yun ni tatay? Hindi ko alam. Ayaw kong isipin na tama ako pero nakakapagtaka lang kasi. Mike, hindi gagawin niya ni tatay. Hindi niya ako ipapahamak, okay? Kung sa bagay tama ka nga. Baka nga nahuli lang talaga tayo. Alam mo, kaya ko rin siguro naisip to dahil masyado na akong natatakot sa kaligtasan mo, Jenny. Huwag ka na masyado mag-isip sa nangyari. Nandito naman ako, di ba? Nakabalik naman ako ng ligtas. Oo nga pero hindi kanya tatantanan hanggat hindi kanya nakukuha. Pag nangyari ulit yun, paano kung hindi ka na makaligtas dun? Makakaligtas ako, Mike. Hanggat nasa akin ang kwintas na to, walang mangyayaring masama sa akin. Siya nga pala. Pasensya na rin at wala man lang akong nagawa para pigilan si Pablo kanina. Ano ka ba, Mike? Ano ba namang laban natin sa aswang na yon? Aswang? Ay, nakalain mo, no? Totoo pa pala ang mga ganitong kababalagan sa panahon ngayon. Oo nga eh. Para sa akin nun, gawa-gawa lang ni tatay yung mga kinikwento niya sa amin noon na mga aswang daw na nakakasagupa nila. Matapos ang aming pag-uusap, hindi ko na malayang 3 oras na pala akong nakatulog sa sofa. Kung hindi pa ako nakaramdam ng matinding pagkauhaw, siguro'y patuloy pa rin akong natutulog. Pagbangon ko, agad kong naabutan ng seryosong usapan ni na Tatay, Mike, Kuya Jason at Sir William. Nasa sala sila noon. Hindi kalayuan sa pwesto ko, kaya dinig ko ng malinaw ang bawat salita. Ang tono nila ay seryoso. Puno ng pag-aalala at tensyon. Ramdam ko ang bigat ng kanilang diskusyon na para bang may nakatagong panganib o mahigpit na desisyon na kailangan gawin. At sa mga oras na yon, ako'y nananatiling tahimik, pinapakinggan ang bawat detalye na may halo-halong kaba at pag-aalala.
Para tuluyan nating matapos to, kailangan nating masiguro na wala nang susunod na mabibiktima si Pablo. Halos isang araw na lang ang palugit ng buhay niya. Wala nang pag-asa para makahanap pa siya ng babaeng paiibigin at pakakasalan. Pero ngayon, alam na natin na may iba pa siyang plano. Kailangan nating makasiguro na hindi siya makakahanap ng ibang babaeng bibiktimahin. Isang araw na lang naman ang ating paghihintay bago siya mawala. Hindi na natin siya kailangang patayin. Kailangan lang nating masiguro na hindi siya makakaalis sa isang lugar hanggang sa matapos ang buwang ito. Pero Tata Diego, kahit na ho may mga armas tayo na handang i-provide ni Sir William, hindi naman ho tayo sigurado kung makakatulong ba yan para sa isang aswang na kagaya ng Hanagob. Huwag kayong mag-alala. May dala akong gamit na siguradong makakatulong sa atin. Jason, kunin mo nga ang gamit ko. Eto, Tay. Gamit ang mga punyal na ito, paniguradong masasaktan natin ang Hanagob. Talagang ginawa ang mga sandatang ito para sa mga aswang, kaya hindi kayo bibiguin ito. Bakit may mga ganito kayong kagamitan ha, Tatay Diego? Galing din ito sa kaibigan kong babaylan. Mabuti nga at saktong-sakto na ipinadala niya sa akin ito. Talaga magagamit nga rin pala agad natin. Tay, sabi niyo kanina, kailangan nating ikulong ang Hanagob na yun sa isang lugar na hindi siya makakaalis hanggang sa matapos ang buwan, di ba? Oo, anak. May greenhouse pa ako sa likod ng bahay na to. Pwede nating gamitin yun, Tay. Mabuti. Para naman makuha natin ang atensyon niya at siya mismo ang pumunta rito. Gagawa ko ng isang ritual para tawagin siya. Pero Pero ano, Tay? kakailanganin ko ng magiging pain. Ako na lang ang pain, Tay. Hindi, anak. Hindi ikaw makakagawa nito. Sino? Kailangan ko ng isang pain na oras makarating sa kanya ang amoy ay mahihirapan siyang tanggihan. Tatay Diego, hindi ho ako makakapayag. Huwag na ho nating idami si Jenny dito. Handa ako. Jenny naman, Handa akong tumulong. Tatay, handa akong maging pain. Pero Jenny, baka mapahamak ka na naman. Hindi naman ako nag-iisa, di ba? Hindi niyo naman ako basta iiwan. May tiwala ako sa inyo. Alam ko na hindi niyo ako pababayaan. Isa pa, may kwintas ako na alam kong kahinaan niya. Jenny, sobra-sobra ng pinagdaanan mo. Hahanap na lang ako ng ibang babae na pwede maging potensyal na susunod na biktima. Paano mo naman gagawin yon, Mike? Ipapahamak mo pang buhay ng ibang babae sa naiisip mo na yan. At saka ako, alam ko kung anong makakahanap ko. Dahil nakita ko na siya, nakausap ko na siya. Alam ko kung anong kahinaan niya. Hayaan niyo kong gawin ito. Anak, hindi ko rin gusto na napapahamak ka. Pero tama ka. Kumpara sa ibang babae, mas kilala mo siya at mas alam mo kung paano siya haharapin. Dahil kung ibang babae lang ang ilalagay natin dito, baka lalo mapahamak ang lahat. Pag nangyari yon, wala na tayong magagawa para iligtas lalo si Jenny. Pero tay, Mike, magtiwala ka sa akin. Ilang beses na ako nakuha ni Pablo, hindi ba? Pero nagagawa akong makaligtas. Kahit wala tayong buong plano. Magtiwala ka sa kwintas na ibinigay mo sa akin. Hindi ako nito pababayaan. Pilit na tumango sa akin noon si Mike at si Kuya Jason habang si tatay naman ay sinasabi na alam niyang kakayanin ko iyon. Kaya kinabukasan agad kaming kumilos para sa aming plano. Kinuha ko ang kwintas at inilagay sa bulsa ng suot kong damit. Nang sumikat na ang araw agad na nagsimula si tatay ng kanyang ritual para tawagin si Pablo o ang Hanagob. Ngunit dumaan ang mga oras hanggang sa dumilim na muli ay hindi na muling dumating pa si Pablo. Dahil dito, lalo lamang nabuo ang kutob ko na baka nakahanap na siya ng ibang biktima at wala na siyang interes sa akin. Oo, ligtas ako. Oo, hindi ako napahamak. Pero malakas ang kutob ko na oras na magtagumpay siya na isilang muli. Babalik siya at maghihiganti. Kaya naman kahit na lalo pang tumindi ang kaba sa dibdib ko, pinili kong magpakatatag. Sa likod ng bahay ni Kuya kung saan ay may malaking greenhouse, inilabas na nila Mike ang lahat ng halaman doon. Kami ni tatay ay may tiyagang nasa balkonahe, nakaharap sa isa't isa, nakapikit, habang siya ay bumubulong at gumagawa ng ritual para bang ipinapadala niya sa akin ang mensahe at naghihintay sa pagdating ni Pablo. Susuko na sana ako noon, Miss Ligaya.
Pero desidido si tatay sa pagpapatuloy ng ritual. Sinabi niya na mas lumalakas daw ang pandinig at pakiramdam ng isang aswang tuwing gabi. Dagdag pa niya, may kutob siya na malamang ay humihina na daw ang hirap nitong katawan dahil malapit nang matapos ang buwan. Hindi naman siya nagkamali. Dahil pagpatak ng 10:00 ng gabi, isang malakas na hangin na ang sumalubong sa aming lahat. Pinatay nito ang kandilang nakasindi sa harap ni Tatay Diego at ramdam namin ang bigat ng presensya na nagpadama sa aming lahat na malapit na ang panganib. Nandito na siya. Mike, manda ka. Oo, kuya. Jenny! Sa wakas, nagkita rin tayong aswang ka! Ikinagagalat muli kitang makita, manunugis! Manunugis? Tama nga ang inala ko. Isa ka ngang hanagop. Isa sa makapangyariang aswang sa mundo. Tama ka, tanda. Isa nga ako makapangyariang nilalang sa mundong ito. Kaya kung ano man ang binabalak ninyo, hindi ako tanga. Hindi ninyo ako masisilo ng inyong mga patibong. Alam namin kung sino ka. At kung ano ang kahinaan mo, Pablo. Hindi namin kailangan ng patibong para dalhin ka dito. Para tapusin ang gabing ito at mawala ka ng tuluyan. Yan ba ang rason kaya ilang taon mo na akong sinusundan, Diego? Tay, anong ibig niyang sabihin? Isa ka na ako magpapaliwanag, anak. Hindi ko akalain na aabot ka sa puntong handa mong isugal ang buhay ng iyong anak para lamang patayin ako. Hindi ko naiintindihan. Ano bang nangyayari, Tay? Ang ama mo ang siyang nagturo sa akin kung nasan ka, Jenny. Ginawa niya yon para ialay ka sa akin. Sinungaling! Tay, ano ba to? Totoo bang sinasabi niya? Hindi, anak. Huwag kang maniwala sa kanya. Jenny, nandito ako hindi para kunin ka. Nandito ako para sabihin sa'yo na ang ama mo ay matagal ng balakid sa misyon ko. At ngayon, ikaw ang aking ganti sa kanya. Ano? Hindi ko naman nahayaang magtagumpay ka sa pinaplano mong aswang ka. Tingnan natin kung saan ka dadali ng mga sinasabi mong yan, Diego. Dahil kahit ano pa ba nang gawin ninyo, hindi ako titigil hanggat hindi kita natuturuan ng leksyon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bigla siyang lumipad palabas ng balkonahe. Tumakbo ko papunta sa likod ng bahay at pumasok sa loob ng greenhouse. Ngunit pagdating ko doon, wala na siya. Para bang bigla akong nawala sa sarili, Miss Ligaya. Ang paligid ay tila nagbago. Ang hangin ay mabigat at malamig. At may kakaibang tensyon sa bawat sulok. Naririnig ko noon ang yabag niya, malalakas at mabilis. Kasabay ng mabilis niyang paghinga na para bang naroon lamang siya sa harapan ko. Ngunit hindi ko magawang makita. Ramdam ko rin ang presensya niya sa aking balat. Parang may malamig at mabigat na enerhiya na dumadaloy sa paligid ko. Ngunit wala akong makitang anino o anyo. Nagsimulang umikot ang paningin ko. At kahit ang aking mga mata ay nanlabo, pakiramdam ko'y nanunuyo ang aking lalamunan, Miss Ligaya. At bawat hininga ay parang napakabigat. Paulit-ulit kong sinubukang sumigaw ngunit tila tinakpan ng dilim ang aking boses. Walang kahit isang tunog ang lumalabas sa aking lalamunan. Sa puntong iyon, Miss Ligaya, ang bawat sandali ay nagmistulang walang hanggan. Ang oras ay tila bumagal at hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang ilusyon. Jenny! Anong ginagawa mo sa akin? Nasaan ka? Magpakita ka! Naiintindihan mo naman kung sino ang tunay na nanloko sa'yo, hindi ba? Dahil sa iyong ama, nandito ka ngayon at nakatadhanang matali sa akin. Ikaw ang magbibigay ng kapangyarihang walang hanggan sa isang katulad ko. Manahimik ka! Hindi totoo yan! Ah! Walang makakatapos ng lahat ng ito, kundi tayo lamang, Jenny. Oras na isa sa atin ang mamatay. Saka lamang matatapos ang lahat. Isang malakas na kalabog ang nagpabalik sa aking sarili. Nang imulat ko ang aking mga mata, doon lamang unti-unting nawala ang pag-ikot ng aking paningin. Maging ang panlalabo ng aking mga mata, Miss Ligaya. Nang tuluyang luminaw ang paligid, nasa harapan pa rin pala ako ng balkonahe. Sa tabi ko ay nakatayo si Mike. Alalang-alalang nakatingin sa akin. Nangakmang ibubuka ko na noon ang bibig ko para magtanong. Biglang humangi ng napakalakas at isang malakas na puwersa ang nagpatilapon sa amin.
Bumagsak kami pareho sa pader ng bahay at halos mamilipit habang nagpupumilit na tumayo. Nang sulyapan ko ang labas, doon ko nakita si Kuya Jason. Hawak siya sa leeg ni Pablo. Sa sobrang lakas nito, unti-unti niyang naiangat si Kuya sa ere. Agad na kumilos naman si tatay. Bigla niyang kinuha ang buntot ng punyal na kanyang inihanda noon at malakas na isinaksak iyon sa katawan ni Pablo. Nang mabitawan niya si Kuya Jason, agad akong nagpumilit na bumangon at lumapit sa kanya. Si Mike naman ay tinulungan si Tatay Diego sa pag-atake sa aswang. Ngunit kahit na nasasaktan nila ito, ay nagagawa pa rin maka-atake ng halimaw. Kuya! Tatay! Sa ngalan ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, inuutusan kitang nilalang ng dilim na lisanin ang mundong ito! Yeah! Jenny, halika na. Gawin na natin ang plano. Hindi! Alam niya binabalak natin, kuya. Hindi natin siya maluloko. Anong sinasabi mo, Jenny? Kanina, may ipinakita siya sa akin. Sa isip ko, alam niya ang plano natin. Matapos kong sabihin iyon, nakita ko si tatay at si Mike na patuloy na nakikipaglaban sa halimaw. Ramdam ko ang pagod nila noon. Hingal na si tatay habang si Mike naman ay pawis na at dumudugo na rin ang benda sa kanyang dibdib. At napapaingit na siya sa tuwing tinatamaan ni Pablo ang sugat niyang iyon. Kaya naman, agad kong kinuha ang kwintas sa aking bulsa. Walang sabi-sabing tumakbo ako papunta sa kanila. Nang iharap ko ang kwintas sa mismong harapan ni Pablo, malakas siyang napatalsik. Ngunit agadan siyang tumayo at humarap sa akin ng may galit at nanilisik ang mga mata. Sa pagkakataong iyon, puno ang isip ko na mga katotohanang nalaman tungkol kay Tatay Diego. Ngunit alam ko namang ang galit na nararamdaman ko ay sa kanya ko lamang dapat na ibuntot. Pagkatapos ng mga sinabi ko sa'yo, heto ka pa rin. At ako pa rin ang iyong tinatalikuran. Dahil mali ka. Dahil kilala ko ang tatay ko. Ama ko siya. Hindi niya ako kayang ipahamak. Kalokohan! Sa kanya mo na mismo narinig ang mga patunay na totoo ang aking mga sinasabi. Siguro nga. Pero hindi ibig sabihin no na kailangan kong kamuhian ang aking ama. At ikaw naman ang aking kakampihan. Isa man sa inyo nagsasabi ng totoo o hindi. Sa huli, hindi mababago ang katotohanan na gusto mo akong saktan. Kaya mas pipiliin kong kampihan si tatay. Dahil kumpara sa'yo, kilala ko siya. At hindi siya demonyong katulad mo. Pagsisisihan ninyong lahat ang ginawa ninyo sa akin. Isinusumpa ko kayo sa lahat ng Diyos sa mundong ito. Babalik ako at iisa-isahin ko kayo. Tapos na ang buhay mo! Wala nang susunod pa sa 3 pagkakataong ibinigay sa'yo! Lahat yun ay nabigo ka. At dahil kay tatay yun! Oo, hindi ako handa. Pero alam mo, sa totoo lang, mabuti na rin pala't nasaksihan at naranasan ko ito. Dahil ngayon, mas nauunawaan ko na siya! Matapos kong sabihin iyon, tanaw ko sa gilid ng aking mga mata na pumapatak na ang oras sa saktong 12:00 ng hating gabi. Hindi nagtagal, biglang may maitim na usok na lumabas mula sa kung saan. Isang puwersa ang sapilitang humigop sa katawan ng hanago. Dinig na dinig ko kung paano siya sumigaw ng ubod ng lakas at kung paano siya nagpumilit na huwag sumama sa puwersang iyon. Ngunit sa puntong iyon, nakasulat na sa tadhana mismo ang pagtatapos ng kanyang buhay. Sa mismong harapan namin, lumabas ang maitim na usok mula sa bibig ni Pablo hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Maputi ang kanyang balat noon, nakapikit ang mga mata, at kahit hindi ko pa siya lapitan, alam kong hindi na siya humihinga. Doon naman lumabas sina Ma'am Emily at Sir William mula sa bahay. Kasama nila si Ate Vanji na agad namang nilapitan si Mike. Hindi sila makapaniwala sa sinapit ng kanilang anak na nakahandusay sa lupa at wala ng buhay. Halos 3 buwan din itong naging katawan ng isang demonyo. Isang aswang na siyang nagpagulo sa lahat ng buhay namin. Kaya naman agad kong nalapitan ang katawan ni Pablo. Sa mga sandaling iyon, Miss Ligaya, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Hinaplos ko ang kanyang pisngi at bumulong ng mga paghingi ng tawad, pati na rin ang mga munting dasal para sa kanya. Nang lumapit ang kanyang mga magulang, pinili ko umurong at lumayo. At sinalubong naman ako ni na Kuya Jason at tatay. Lumipas ang ilang buwan at hindi naging madali ang lahat. Pagkatapos ba naman kasi ng ilang buwang paghahanda ko para sa kasal, pati na rin ang mga bisita ang aming inimbita, ang lahat ng kaguluhang nangyari noong araw na yon ay parang sobrang hirap kalimutan. Pero pinipili ko at sinusubukan ko araw-araw na magpatuloy at humanap ng dahilan
kung bakit kailangan kong magpakatatag. Dagdag pa ang mga bangungot na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko tuwing gabi, kung saan madalas akong nagigising sa takot na may isang aswang, isang halimaw na masidhing papatay sa akin. Dahil sa mga nangyaring iyon, para bang araw-araw ay kailangan kong harapin ang buhay ng may tapang. Hindi ko na rin magawang abalahin noon si Kuya Jason o si Tatay Diego. May pamilya na rin kasi ang aking kapatid. Kahit alam kong hindi nawawala sa kanya ang lahat ng mga traumang nakuha namin sa mga pangyayaring iyon, kailangan pa rin niyang magpakatatag para sa pamilya niya. Si Tatay Diego naman ay patuloy na ginagampanan ang kanyang pagiging albularyo at manunugis. Ako naman po, Miss Ligaya, ay piniling ipagpatuloy ang aking trabaho bilang isang fashion designer. Nakakuha ko ng maraming proyekto dito sa Maynila. Pero ang lahat ng iyon ay para bang ginawa ko lamang bilang abala sa sarili upang makalimutan ng lahat ng nangyari. Hanggang sa isang araw, muli na naman akong dinala ng tadhana sa isang lugar kung saan isang tao na naman ang manggigising sa akin upang tuluyang makalimot. Jenny, long time no see. Mike! Kamusta ka na? Ang tagalin natin hindi nagkita. Oo, marami kasing projects ngayon sa company namin. Sobrang busy. Ganun ba? Bakit ka pala nagawi dito sa Manila? Dito nakasan ang site namin ngayon. Kaya siguro magstay din ako dito ng 2 buwan. Talaga? Saan ka tumutuloy ngayon? Apartment. Nag-rent na lang ako ng apartment. Okay. Ikaw, kumusta ang trabaho? Okay lang naman. Na-miss ko rin naman ang trabahong ito. Balita sa akin ni Kuya Jason, nagte-therapy ka raw. Ayos ka lang ba? Oo naman. Napagdesisyonan ko lang na mas mabuti nang mag-therapy ako. Para kahit paano, alam mo na, makalimutan ko ang lahat ng nangyari. Maganda yan. Makakatulong yan sa'yo. Ikaw, okay lang ba sa'yong lahat? I mean, hindi ka ba nahihirapang tanggapin ang lahat ng mga nangyari? Sino ba naman ang madaling makakatanggap ng mga naranasan natin eh? Kahit gaano ka pakatapang, babangungutin ka talaga sa gabi. Oo nga. Kahit si kuya, ang laki ng pinayat niya. Alam kong lagi niyang naiisip si tatay. Dati kasi hindi namin masyadong pinoproblema ang mga ginagawa niya eh. Pero ngayon na alam na naming totoo, hindi namin mapigilang hindi mag-alala araw-araw. Ano ka ba, Jenny? Napakatapang ng tatay niyo. Huwag na kayong masyadong mag-alala sa kanya. Siguro nga. Sinusubukan naman namin gawin yun araw-araw. Wala naman kami magawa ni kuya. Dahil hindi naman namin mapipigilan si tatay. Kasiyahan na kasi niya yun. Yun nga ang lagi niyang sinasabi sa amin. Nga pala, malapit na ang birthday mo. Anong balak mong gawin? Invited ba ako dyan? Ang totoo niyan, wala pa ako naiisip. Kung hindi mo pa nga pinaalala ngayon, limot ko na eh. Naku, huwag mo namang kalimutan yun. Isang beses lang sa isang taon, Jenny, kaya dapat espesyal. Kung sakali at wala kang maisip na plano, pwede mo naman akong i-message. Yun ay kung okay lang sa'yo. Kung wala kang ibang taong balak puntahan, boyfriend o asawa. Asawa. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, palagay mo ba talaga mag-aasawa pa ako? Naisip ko lang na baka, malay mo, tuluyin nang nagbago ang mga pananaw mo sa buhay. Loko ka talaga, Mike. Hindi. Wala akong asawa at wala rin akong boyfriend. Okay, mas maganda yan. Dahil, Alam mong, mabuti pa, mag-order na tayo ng lunch ngayon. Sagot ko na. Nauwi na lamang sa tawanan kami noon, Miss Ligaya. Sa gitna ng aming sabay na pagkain ng lunch, nagkaroon kami ng maayos na kumustahan. Nagkwento, nagbiro at sa mga sandaling iyon, ramdam ko na unti-unti na akong naghihilom. Unti-unti kong nararamdaman na ang bigat ng nakaraan. Ang takot at lungkot na dala ng mga pangyari ay unti-unting napapalitan ng kapayapaan at pag-asa. Ngayon po, 4 na taon na po kaming magkarelasyon ulit ni Mike at nagsimula na po kaming magplano para sa aming kasal. Kumpara sa engranding kasal na binala ko noon kay Pablo, pinili namin niya ng isang simpleng church wedding. Isang selebrasyon na eksklusibo lamang para sa aming pamilya at ilang piling kaibigan.
Kahit na malayo ito sa mamahaling kasal na dati kong pinapangarap, alam ko sa puso ko na ito ang magiging pinakamasayang araw ng aking buhay. Miss Ligaya, dahil sa munting hakbang na yon, alam kong kahit gaano man kasama ang nakaraan, marami kaming natutunan. Mga aral na hindi matutumbasan ng kahit anong kayamanan. Ngayon, mas matibay kaming dalawa ni Mike, mas handa sa anumang hamon, at mas bukas sa pagmamahala na tunay at dalisay. Hanggang dito na lamang po, Miss Ligaya, at mula sa aking puso, maraming salamat po sa pakikinig at sa pagbibigay oras upang makasama ang aking kwento. Talagang ang hindi kayang diktahan ng tadhana. Kagaya na lamang ng kwento ni Jenny ngayong araw, kahit gaano pa natin nakikitang perpekto ang isang bagay o tao sa ating mga paningin, kung hindi sila talaga nakalaan para sa atin, may dahilan. At palaging dilitaw yan para matapos ang lahat. Ngunit kapag ang isang tao naman ay tunay na para sa atin, kahit paghiwalayin pa kayo ng mundo, hahanapin pa rin kayo ng isa't isa. Ang paniniwala at pagmamalasakit sa isang tao ang madalas na nagiging dahilan kung bakit tayo naliligtas at napapalayo sa kapahamakan. Kaya naman, taos-puso kaming nagpapasalamat sa iyo, Jenny, at binabati namin kayo ng aming pinakamainit na best wishes para sa nilalapit yung kasal ni Mike. Ang iyong kwento ay nagdala sa amin ng iba't ibang emosyon at maraming mahalagang aral. Para naman sa aming mga listeners, kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon, abangan niyo ang mga susunod na upload ng aming channel. Bisitahin din po ang aming kapatid na channel, ang Aswang Diaries, kung saan patuloy kaming nagbabahagi ng mga kakaiba at makahulugang kwento ng puno ng aral para sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po, at ako ang inyong lingkod, Miss Ligaya.